Okay, alright. Yan mga kaibigan, welcome ako sa Rapido TV at kumusta po? At ito nga Senador Rapi Tulfo ay lalong napasama doon po sa kanyang sagot sa nagbabiral na post ng mga PMEers Generals, mga kaibigan, na kinundi na nga itong kanyang mga ginagawa na pagpapahiya raw sa mga resource person, especially na po sa mga kasundaluhan at mga PNP, mga kaibigan. So ito po ay pinaliwanag nga ngayon ni Attorney Trexie itong ginawa ni Senador Rapi Tulfo na statement at saka yung pong ginawa po ng mga PMEers General na manifesto at kanyang tinitingnan, at sabi pa nga ni Attorney Trexie ay lalo pang napasama si Senador Rapi Tulfo dito sa kanya pong statement, mga kaibigan. Kaya sama-sama po nating alamin at panoorin po natin ang video na ito. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, panoorin nyo po sa ating YouTube or Facebook yung kung hindi po kayo makakomment. Thank you kay Arnel Rosales. Para dun sa mga gustong mag-comment, subukan nyo dun sa YouTube o kaya dun sa Facebook. Sa Facebook, we're on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, or sa Trixie Cruz Angeles na page. Hindi nyo makikita dun sa personal account. Masyado maraming na-upset. Thank you kay Emj. Thank you kay Arnel para dun sa mga pinapadala ninyo. Thank you very much. That Kabagnot Ornedo. Team Kabagnot Ornedo. Thank you then very much. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. So, umpisahan na natin. Exciting di ba? So, mayroon pong depensa. A few days ago, ni-report po natin yung manifesto ng ilang mga opisyales, dating opisyales ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga ito ay karamihan ng mga graduate ng PMA, pero merong mga ilan doon na hindi. Bukod pa doon, maliwanag ang kanilang pakay para dun sa manifesto, ay kino-call out nila si Senator Rapi Tulfo para dahil sa kanyang programa at sa kanyang action bilang senador, na parang naitatawid niya yung ginagawa niya dun sa TV program niya doon sa Senado. Ngayon, sandali, double check ko lang. Ayun. Sige. Dahil po ng narang nabitin dun sa YouTube. Saglit lang po ayusin lang po namin yung YouTube namin. Kaloka to. So in the meantime, ano ang opinion ninyo? Kung nabasa nyo man, nandito ilalagay natin sa screen natin yung sagot ni Senator Rafi. Base dun sa sagot niya, italakayin natin kung ano yung mga binabanggit niya dun sa sa kanyang kasagutan. Hindi ako sang-ayon pa rin pero importante na naririnig natin yung panig niya. Ayan. Alright. Sine-check ko lang Ayan. So, ito nasa screen na yung yung kanyang yung statement, pero basahin pa rin natin. Statement from the Office of Senator Rafi Tulfo. It has come to our office's attention that a spliced video of Senator Idol Rafi Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020 is making the rounds online to deliberately destroy his image. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Masakit isipin na ang kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyung pampolitika. Wait, what? Okay.
Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-4 na taon na ang nakaraan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ang kanyang ama, so he goes on to say kung sino-sino yung mga relatives niya, yung tatay niya na miyembro ng Philippine Scouts tulad ng tatay ko, na lumaban sa Hapon at nalipat sa PC, na-promote bilang colonel, etc. So puro ano to. Dagdag pa sa kanila ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng US Armed Forces in the Far East, USAFE. At yung na si Staff Sergeant Sabas Tulfo. Sa katunayan, ito ay dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. So ang sinasabi niya dito muna tayo sa first part na unang-una, nag-start yan, sinasabi niya na spliced yung video. Ngayon, ako mismo, bago tayo gumawa ng komentaryo dito, binasa ko yung buong episode ng Rapi Tulfo in Action na yun. At yung mga naman nagpapakita, halimbawa doon sa TikTok at saka sa Facebook, sa ibang larangan ng social media, sa iba-ibang mga platforms sa social media, nakikita natin na kinuha yung isang portion ng kanyang mga sinabi. Ngunit doon mismo sa ating pahayag, binasa natin, sinulat natin at binasa ng buo ang kanyang sinabi, including yung mga umpisang-umpisa pa lang, although tinanong niya kung bakit niya iniwan yung kanyang kasintahan, kung bakit binrake off niya yung kasal or hindi niya gustong ituloy yung kasal, tinanong naman siya ni Senator Tulfo, matapos niyang sagutin na yun nga, marati kaming nag-aaway, kinukuha daw ni Ma'am Daisy Ray yung kanyang ATM, hindi pa daw sila kasal at gusto niyang ibigay ito sa kanyang nanay. So ang sagot ni Senator Raffy doon ay, alam mo sir, duwag ka. And then sinabi niya, paano ka malamang daw kapag nasa encounter, tatakbo siya habang sumisigaw ng mama. Tama o kaya magtatalokbong, magdadasal at hahanapin ng nanay niya. Tapos sabi ni Sendong, what you read in your post live stream is correct. Mas masakit nga panoorin ng buo. Binuo ko talaga, pinanood ko ng buo. At nakita ko kasi may portion pa doon na nananakot pa sila na maaaring kasuhan or kakasuhan siya ng 2, administratiba doon sa Philippine Army at saka ng unintentional abortion at saka VAUSI. Bilang isang litigator, alam natin na although posible yung mga charges na yon, alam din po natin na base dito sa ebidensya at base dun sa facts itself, ito ay simpleng breach of promise to marry. Ang breach of promise to marry po ay isang civil case. At sa civil case na yon, danyos lang po ang maaaring masingil dun sa tao na nag-break off nung kanyang kasal dahil naghanda na yung partner. Pero dito, gusto pa nilang itulak dun sa unintentional abortion at saka VAUSI dahil daw na-stress yung babae doon sa pag-break off niya ng kasal. Unang-una, hindi po makakonsider na abuso ang pag-break off sa kasal dahil ito ay nangangailangan ng consent. Wala pong magiging valid na kasal kung mayroon tinatawag tayong vitiated consent o hindi tunay yung pagsasang-ayon ng isang tao sa pagpapasok sa kanilang kasal. So, bukod pa doon, nag-file nga ng kasong administratiba si Ma'am Daisy Ray doon sa against dito kay PFC at na-dismiss po ito ng Provo Marshal.
ano yung Provo Marshal? Sila po ang nag-iimbestiga ng mga kaso at pino-forward sa court martial kung sakasakaling ipo-forward yan sa jugs for possible court martial kung sakasakaling pasok ito. Ang findings ng Provo Marshal ay hindi po dapat papasok ito sa kasong administratiba dahil nga ito ay simpleng breach of promise to marry. Pero dun sa programa po ni Senator Tulfo, mayroong nakikita tayong parang pananakot, medyo stretch, kumbaga it's a stretch to say na may liability siya para sa unintentional abortion at saka vowsy. Siyempre, ordinaryo mamamayan, kung abogado ang pinireten mo ng kaso, hindi naman po kasi illegal mag-threaten ng kaso. Pero kung abogado o mayroon siyang pagkakataon na makapagkonsulta o sumangguni sa isang abogado, maaaring maabisuhan sana siya na alam mo, relax ka lang kasi medyo malabo yung mga ganong klaseng kaso. But, ilang araw lang ang nakalipas, napatay na po si Private, first class, sa kanyang sa encounter or private first class PFC, di ba? Corporal PFC naman ang sinasabi dito. Excuse me, Corporal Canlog. Sa statement corporal, pero PFC kasi yung nakalagay dun sa statement na isa. Saglit lang, Red. Oh, can you ask for my for guys? Thank you. No, the thermoses. Thank you. Sorry. Hi. Hindi lang po ha, mag-lock lang tayo ng So, hindi po natin sinasabi na may criminal liability si Senator Tulfo dito. Pero ang sinasabi natin dito ay kahit sabihin pa niyang spliced, hindi po spliced yun. Kasi ang spliced parang ini-insinuate na may isiningit. Dun sa broadcast or dun sa mga sinabi niya. Wala naman po. Ang meron po ay excerpted ito. Ay excerpt yun. Baga kinuha, ginrab doon sa kanyang programa. Sabi ni Ma'am Bernardita, ang linaw ng sinabi niya on air nung tinawagan niya ang sundalo, sabi pa duwag ka, duwag ka pala, sabi ng sundalo, sir pasensya na, nasa critical area ako. Kung ano-ano pa sinabi ni Sir Rapi. Abusado talaga, lalo na kung kumita na ng bilyon. Well, ang mas concern ko nga dito ay yung lack of reasonableness dun sa kanyang interchange with ang tawag niya dito ay Corporal Canlog, pero dun sa isang statement ni PFC. So at any rate, a few days later nga ay pumanaw nga si nabaril siya sa encounter. Nasawi siya sa encounter. So ang second insinuation ni Senator, so hindi po ako sang-ayon dun sa term na ginamit niya na ito ay spliced. Ito po ay excerpted. Meaning, wala pong dinagdag at hindi po pwilisinta ng parang clickbait lang or na para magmukhang worse than it actually is. Malinaw yung mga excerpts that are appearing dito sa social media ay di naman gaanong kalayo dun sa original dahil actually yung sinabi niya mas mahaba at sa totoo lang mas masakit kung pinanood mo yung buo. I think that by excerpting yung sinabi niya medyo mas maigi pa, kumbaga, para sa image sana kumbaga nakagaan pa dun sa image ni Senator Rapi. Dahil kung buong-buo yan pinanood, mas masakit po. Mararamdaman nyo yung parang how unjust.
Ang sabi niya, the said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential elections, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Ay natural. Ganito po yun. In fact, hindi po natin nakikita na malisyoso yung paglabas ng manifesto after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa susunod na presidential election. Dahil nag-aalala, itong sektor na to, mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. At ang sinasabi nila, sa isang tao na medyo palapit yung karir, posibleng ma-elect ng taong bayan, sinasabi namin ito, minamanifest namin ito ng magkaalaman, nang malaman ng taong bayan o ng mga botante ang pagkatao ng isang posibleng magkandidato para sa pagpapresidente. Hindi po nila tinatago yan at hindi po yan suspicious. Nung nalaman nila na mayroon talagang danger, kumbaga, para sa kanila, for lack of a better word, na ma-elect o maging kandidato si Senator Raffy, kailangan ilabas nila ang pagkatao at i-explain kung bakit hindi sila sang-ayon na ganitong tao ay magiging kandidato. Bukod pa doon, hindi rin sila sang-ayon sa actions ni Senator Raffy sa Senado. So ayan po mga kaibigan, panoorin na lang po ninyo ang buong video po doon po sa YouTube channel po ni Attorney Trixie, mga kaibigan, dahil mahaba po itong video na ito, kumuha lang po tayo ng kaunti para po maibahagi ko po sa inyo at mabigyan na rin po natin ng ating pong sariling public opinion, mga kaibigan. Ito ngang nangyayari ngayon na itong si Senador Raffy Tulfo ay kinundi na nga ang kanyang mga ginagawa na pambabastos sa mga resource person. So nakikita naman po natin lahat ang mga ginagawa po ni Senador Raffy Tulfo sa kanya pong programa na Raffy Tulfo in Action at mismo dyan po sa Senado. Actually, mayroon naman po talagang masabi natin na may mga maganda rin naman po na ginawa si Senador Raffy Tulfo, pero yun nga po hindi mawala sa kanya yung pong ipapahiya po niya yung pong mga resource person, mga kaibigan. So yun po kasi ang isa na dapat baguhin po ni Senador Raffy Tulfo, na wag po niyang masyadong ipahiya yung pong mga tao, lalong-lalo na po nasa public po yan, di ba? Yung kanyang programa na Raffy Tulfo in Action, ba? Minsan naka-live, minsan naka-upload po sa kanila pong social media platform, di ba? At yung sa Senado, naka-live, yun, di ba? So dapat po na bigyan po niya itong ating mga kababayan na kahit po na sila po ay nireklamo, bigyan din po nila ng kanila pong karapatan na makapagpaliwanag at wag po sana na ipahiya, di ba? Kung meron talaga siyang nakita, para sa akin, kung meron talagang nakita si Senador Raffy Tulfo na ginawa, na mali yung pong mga nireklamo at totoo po yung complaint, siguro tulungan na lang po niya yung pong complainant, na mapailan po ng kaso ito pong mga tao na nangaabuso, kasi yung kadalasan po dyan na lumalapit po kay Senador Raffy Tulfo, yun pong mga tao na inaabuso, lalo na po yung pong mga tao na mayroon pong katungkulan, mayroong mga kapangyarihan, inaabuso po nila ang ating mga kababayan na mga ordinaryong mamamayan na walang kalaban-laban, katulad nga sa mga kapulisan at yung iba, yung mga sundalo, di ba? Kung mayroon po talagang nakita na mali, siguro
maganda gagawin po ni Senador Rapi Tulfo lang dyan ay tulungan na lang po na makapagsampa po ng kaso ito pong ating mga kababayan na naging biktima dito po sa mga pang-abuso po no ng mga nasa katungkulan, mga kaibigan, ano. Actually hindi naman po natin sinasabi na lahat po no ng mga complainant ay nasa tama, kasi minsan po mga kaibigan meron pong ibang complainant no na parang gumagawa po sila ng kwento no. Meron po tayong napanood diyan, di ba, na sa huli pala yung complainant pala ang talagang mayroong pagkakamali, hindi po yung nirereklamo no, kaibigan. So kaya si Senador Rapi Tulfo, alam po naman natin na magaling po siya dyan. Alam po natin no na kung paano po niya tatanungin yung pong mga resource person, paano po niya malalaman na nagsasabi ng totoo o hindi yung mga tao, di ba? Kaya ay ito na lang po siguro ang magandang gawin po ni Senador Rapi Tulfo, dahil gusto naman po talaga niya na tumulong sa ating mga kababayan na mga inaabuso, dapat dalhin na lang po niya sa husgado. Tulungan lang po niya kung wala pong kakayanan na makakuha po ng abogado. Mayroon naman pong kakayanan si Senador Rapi Tulfo, so siya na lang po ang mag-provide no, ng abogado sa mga complainant no, para hindi po katulad dito na kinundi na po siya nito pong mga PMER retired generals, mga kaibigan, o mga opisyalis po no ng ating pong armed forces, di ba? So di ba? Di man po niya ma-deny ito kasi nandyan po, mayroon po talagang video, at kahapon nga mayroon po kung ginawa no na isang reaction video, at mayroon po akong siningit ito no na clips no, galing po yun no mismo doon po sa kanila po no kay Senador Rapi Tulfo. Wala po tayong dinagdag doon ano, kinuha lamang natin yung part na kung saan nga niya pinagsasabihan yung sundalo na duwag at baka pag nasa enkwentro na ay tatakbo at magsisigaw ng tulong sa kanyang ina, mga kaibigan, di ba? Nandoon po yun, hindi po natin yan binago. Talagang yun po no ang laman po ng video. So sana po ay iwasan po ni Senador Rapi Tulfo no yung ganyan no. Kasi alam ko na si Senador Rapi Tulfo gusto po niya na makatulong sa ating mga kababayan. Kaso lamang po ay parang napasubra po siya no. Parang siguro sa feeling po ni Senador Rapi Tulfo na dahil sila nga po yung talagang kilala po no sa ating pong bansa na Tulfo Brothers ang parang kinakatakutan po na kahit po sino ay babanggain po nila no. Pero yun lang po, mayroon pong mga iba dyan no, na hindi talaga satisfy sa mga ginagawa po ni Senador Rapi Tulfo, katulad nga doon po sa PCSO no. Marami din po ang nagtatanong sa atin dyan, mga kaibigan no ng PCSO. Dito nga no, mayroon pong nag-comment sa atin na ano na po nangyayari doon po sa PCSO. So wala na po tayong update, at narinig nga po natin doon po sa isang kilalang vlogger no na si Maharlika no, si Buljakira. Sabi nga niya ay parang nagkabayaran. Iwan ko lang po mga kaibigan no, wala po tayong hindi po natin kinumpirma, pero yan po ay narinig lamang po natin no. So ito po no, ito lang po ang aking masasabi dito, na sana po no ay i-review ni Senador Rapi Tulfo ang lahat po ng kanya pong mga ginagawa po na pag-imbestiga sa kanyang programa sa radyo at sa kanya pong ginagawa po dito sa Senado. Malalaman po niya yan, mga kaibigan. Siguro alam naman po talaga ni Senador Rapi Tulfo, dahil marami po naman talagang vlogger no na nagsasabi sa kanya na baguhin po ang estilo po niya, na yun nga yung pong papahiyain po niya sa public yung pong mga tao. Kasi lahat po ng mga tao para sa akin, mga kaibigan, kahit na nakagawa man po sila ng paglabag o pagkakamali no, meron po sila talagang karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili, at doon po yan dapat gagawin sa korte, mga kaibigan no. Kaya nasabi ko nga kanina na gagawin ni Senador Rapi Tulfo siguro ay tulungan na lang po niya yung pong mga
lumalapit po sa kanya na humingi po ng tulong. So ayan lang po mga kaibigan na aking masasabi dito, no? Kayo po kung ano po inyong komento dito po, no, sa pahayag din po ni Attorney Trixie ay alam po natin si Attorney Trixie ay pinaliwanag po naman niya dito, no, ng talagang maliwanag po mga kaibigan, no. Hindi naman po niya sinasabi na yung ginawa po ni Senador Rapi Tulfo ay parang sobrang masama na po. Pero talagang nakakasakit po si Senador Rapi Tulfo. Yun lamang po mga kaibigan, no. At hindi din po agree si Attorney Trixie doon nga po sa sagot ni Senador Rapi Tulfo. So ayan po mga kaibigan, paki-comment na lang po inyong mga komento po dito sa ating pong comment section. At muli po ako'y magpapasalamat, no, sa lahat po na patuloy na sumusuporta dito sa aking YouTube channel, ganun sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir, at sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Lagi lamang po tayong mag-iingat saan man po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless. Malubas.